Ayan muna ang i-blend ko sa aking blender para ma-detoxify yung aking system para sa liver. Okay, so nilagyan ko siya ng strawberry, nectarines, pear, cilantro, parsley, grapes. Yan, tapos meron ding carrots. Ayan, lahat ito frozen to. So gagamitin kong panglinis ng aking liver. So yan, hindi ko lalagyan ng kahit anong para natural lang talaga. Walang sugar, walang yogurt, walang milk, walang bali tubig lang para yun lang yung pang ko siya. Pang blend para magiging smoothie. Yeah. I forgot. Ayan, lalagyan ko rin pala siya ng lime. Ayun. So, yan ang iinumin ko. Yan, siguradong lilinisan na niya yung aking liver. Yan, maliban sa gamot na na ibinigay sa akin at saka kung ano yung iti-treatment sa akin later on. Ayan. Masarap pala. As in, natural, fresh, walang halo. Walang milk, walang sugar, walang yogurt, kundi fresh, puro lahat ay kung ano na yon, yun na yon. Okay, so this is one way of detoxifying my system. Ano yung liver. So, remember noong I was really struggling talaga dahil may constipation ako, hindi ako makapupo, hindi ako makatae, di ba nagtutubel ako mga ganun. So, that's actually a part of the symptom. Kaya hanggat maaga pa, bago magiging severe liver damage, kasi lahat yan connected liver, heart, ganun. Diba, ganun namatay si Stanley, lalo na na-stress. Kaya, sabi ng God, I just have to get rid of all the stress, get rid of all the burdens. It doesn't matter kung pati pamilya ko kailangan talagang i-release ko na yung sarili ko sa mga obligations na hindi dapat. I-focus ko na lang sa akin, i-focus ko sa health ko because health is wealth. Yun ang pinaka-importante. Tulong nga ako ng tulong, na-stress naman ako. Puro naman stress ang sinesend sa inbox ko. Puro mga picture ng mga may sakit, puro mga picture ng mga sugatan, mga namatayan, mga ganun. So, ina-absorb yan ng system. So, the only way would be to put like a gap there, like a closure, like a door, a wall, ganun. So, yun ang dahilan din kung bakit hindi ko rin no-open yung mga inbox ko, yung mga laman ng inbox ko, kasi nga naman, puro stress ang dulot nun sa akin. Ina-absorb ng katawan ko. Katulad nung buhay pa si Stanley, di ba, nung nagbibigay kami ng pera, sabi niya, Ma, parang hindi ko na kaya kasi parang na-absorb na ng ng puso ko at saka yung ko, parang na-absorb na rin ng katawan niya lahat ng mga stress, mga problema nila. So,
Tama yung sabi ng Lord na get rid of all the burdens, all the stress, all the anxiety, depression, ganon. At siya rin ang nagsabi sa akin na ingatan ko ang health ko. Kailangan talaga na, ayun nga, pati yung pagpa-check up ko, lahat ng mga yon ay talagang connected doon sa panaginip ko. And then I realized na, tama nga pala. Diba? Tama nga pala. Na ang health ko pala ngayon is at risk na talaga. So, hanggat maaga pa, hanggat moderate pa yun, at hindi pa siya acute, okay, hindi pa siya severe damage. So, as long as I can do something para maiwasan, I have to do it right now. Diba? That's the only way, mga anak. Kasi pag in-ignore natin talaga kung ano yung health natin, wala. It'll be too late. Di ba? Kasi nagkakasakit tayo because of kung ano rin yung treatment natin sa sarili natin. Kaya kung minsan, di ba, tinatapik din tayo ng Lord. Bigyan tayo ng sakit para ma-realize natin na, o nga pala, no, mali pala, di ba? Kailangan palang magpreno ka. Hindi yung go ka na lang ng go, hindi mo alam na mamaya hindi na pala maganda yung direksyon na napuntahan mo. Okay, disgrasya na pala. So hanggat maaga, di ba, tatapingin ka talaga ng Lord. Sasabihin niya talaga kung anong gagawin mo. Oh, di ba? Kailangan talagang ingatan mo yung health mo. Kailangan talagang pangalagaan mo. Di ba? So, yun ang ginagawa ko na ngayon. Medyo ingat-ingatan ko na lang, iwas-iwas na lang muna yung mga matataba, fried, lalo yung mga fried, di ba? Mahilig nga ako sa fried chicken, mga ganun, di ba? Minsan talaga kung ano nakita ko ng fried chicken, bibiling ko pa lahat yun, nakita yun na. So, anyway, yan, bumili ako ng chicken, instead na fried, yung yung mismong grilled na, o kaya yung roasted, ayun. At least hindi yun yung deep fried. Kasi pag deep fried kasi, talagang mag-a-absorb talaga ng sobrang madaming mantika. So, yun yung nakakaano sa liver. Yung mga fatty liver, di ba? Yun ang nagkokos talaga ng metabolic disease. Kaya yung nangyari sa akin, metabolic disease yun di ba? Kaya, pati yung constipation ko, yun. Humina yung metabolism ko, kaya nagka-constipate ako, tapos nagbo-bloated na ako, ganun. So, I really have to make sure na talagang hanggat maaga pa, kailangan bigyan ko talaga ng pansin and of course, treatment. Kaya ako pumunta kanina sa hospital and then I'm gonna go back there. Na-schedule na ako. So, may ko-confine ako. I'm not really sure kung ilang araw. Titingnan ko pa. But what I think is 1 week and then after that babalik ako for another 1 week and then this is going to be like an ongoing treatment, ganun. So you just have to face the reality. Kasi kung minsan may mga ginagawa tayo na hindi rin maganda, kasalanan din natin talaga. Hindi naman natin pwedeng isisi sa Lord, di ba? Ang Lord is tinatapik lang talaga tayo. Kaya, nagkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng sitwasyon. It's a challenge, di ba? So now, nasa atin lahat. Nasa atin lahat ang desisyon, mga anak. Kung anong mangyari sa buhay natin, nasa atin lahat ang desisyon. Kung gusto natin talagang magkasakit because we did it ourselves, you know? Hindi ang Diyos ang may kasalanan yan. Tayong pumili kung bakit tayo nagkasakit. Because of what we eat, because of what we do, because of the lifestyle that we do, di ba? Kulang din ako sa tulog or whatever, di ba? So, kailangan lahat ng mga yun ay bigyan ng pansin. Kailangan din talaga na sapat yung tubig or whatever, na hindi laging matamis or whatever. Ako kasi, dati-rati talagang puro soft drink. Kung ilang 2 liters ang binibili ko talaga. Buti nga ngayon, smoothie or whatever, pero nilalagyan ko pa rin talaga ng yung mga milk, mga ganun, cholesterol pa rin ng mga yun, di ba? Tapos, marami pa rin ako nilalagay na sugar, ganun. So, ngayon, kailangan talagang
Ito na, naghalo na ang veggies and fruits. Masarap din pala. Okay, at least isinishare ko ang mga anak para magkaroon din kayo ng aral din, di ba? Dahil kung pag hindi ko isinishare, kung alam nyo na okay lang ang buhay ko, it's not. Dahil hindi lang kayo may sakit, di ba? Matagal ko nang sinasabi, kung ano yung sakit din ni Stanley, di ba? Sa puso, liver, meron din ako. But right now, dahil tinapik ako ng Lord, ginising ako. So, I just have to do what I need to do, di ba? Disiplina. Yun ang kailangan. Disiplina ang kailangan. Alright?